Hoy, hindi dyan. Ay, hindi ko dyan. Tundaan, no? Okay. Ano? Malayo pa ba yun? Ito na. Ito na yun. Wow! O mga kakwentuhan, dito na tayo sa unang simbahan na ating pupuntahan. Dito lang yan sa UP Diliman. At hindi lang yon mga kwentuhan. Alam nyo ba? Kung anong tawag sa simbahan yan? Ano? Kung minsan ay tawagin niyang flying saucer. Bakit? Dahil bilog na bilog. Talaga to? Oy, tama na yan. Mag-aasaro na naman kayo. So mga kakwentuhan, ito po ang Holy Sacrifice Church. Yun ang tawag talaga. Yun naman pala eh. Kaya lang, nandiyan si Beba. O, di ba? Ito ang bilog sa gitna ng campus ng UP Diliman. Ah, kaya pala. So, yun natin patagalin po na tayo. Pasok Tara. po tayo kasi medyo talaga maganda yung kung paano yung itsura sa loob. Aba, tara. Nakakama- Pasukin na natin yan. tingnan. Tara. Ang ganda siguro dyan sa loob, no? Parang no, nasa gitna yung altar. Tapos, Ngayon ako nakakita ng ganyang klaseng simbahan. Bilog. Oh, bilog. Pwede nga ito, may mga tore. kakaiba. Kakaiba yung simba. Kakaiba yung Isipin mo, nasa gitna yung ano niya, no? Sa UP. Mhm. Siguro mas interesting kapag pumasok tayo sila. Sigurado yan, malamang. Malamang Henry gumawa niya. Ganda, no? Sa Kaliwa, no? pabilog. Ngayon ako nakakita ng ganyang klaseng simbahan. Oo, parang interesting talaga na yung mismong altar. Nasa gitna. Nasa gitna. So kahit sa gilid, sa tsaka parang kung mapapansin mo, medyo kukunti lang yung mga chairs talaga. So intimate lang yung mga yung mga dumadalo dito para magsimba. So kapag siguro may misa, malam for sure to na napupuno talaga. Malamang ang galing ng gumawa nito. Kasi yung design ng simbahan. Balita ko, kilala mo. Ha? Balita ko, kilala mo. Diba? Si Leandro Locsin. Ang gumawa? Ay, oo. 4 sila dito. May kasama siyang 3 national artist. Talagang magagaling. Oo, kasi yung kahit yung design ng ceiling, parang sphere lang siyang ganun. Tapos, di ba parang linis lang, tignan. So, Parang tignan mo interesting. napakaaliwalas niya. Kasi yung hangin, tatagusan lang yung hangin. Parang, imagine, alam mo di ba sa mga simbahan na usual, yung may mga portraits, may mga drawings, may mga paintings. Oo. Ito naman, Napakasimple, no? Napakasimple. Tapos parang feeling ko like ako na nag-i-imagine ko yung mga nakikita ko. Komportableng-komportable ka talaga. Tsaka very tingin ko, isa yung highlight dito, yung mismo crucifix. Diba ang highlight? Parang kanina nga binibidyoan ko siya parang pag apaka-dramatic. Hindi ko parang siya naka-suspended hangin talaga. Sa mga kaiba. So parang this is one of the churches na very rarely unusual mo makikita sa iba. Mga kwentuhan, kung gusto nyo puntahan ng simbahan ito, ito lang po matatagpuan sa UP. Yes, ang Parish of the Holy Sacrifice. Sama nyo na po sa 7 simbahan po tayo sa visiting list. Yes, this coming Holy Week, worth the, another worth the visit po para sa inyong bisita, iglesia. Ngayon naman, itatry namin na ikutin yung buong simbahan since bilog nga siya. So, from another, wala na itong end, pero eto nandito kami sa may likod ng altar. Tapos parang pag gano'n na kami sa kabilang side naman. So, tara. Tapos, ang napansin ko dito, sa labas, may mga may mga sculpture ng kamay. Tapos parang kanina, di ba, may mga nagsisimba, tapos parang nag-stop sila sa harap. I'm curious to know tuloy kung ano yun, para saan yun. Oo nga, no? Ayun, may mga kapatid. Oo, may mga, ay, di nga lang kamay, ito pa, Diba, parang siya. Ay, di kamay din pala yun. Kamay. Puro kamay pala. Oo, yan, yung mga tao ngayon. Kamay nila yan. Pero habang Google ka, pag pwede ka. Talaga po. Ganun ba yan? Ang dami mo pa rin alam, ha? Matalino ako. Ano talaga? Yung iba dinadasalan kanina eh. Hindi. Yung may mga kamay, may mga sign pala. Ayan, ilan mo yung dito. O, di ba? May mga nga. Parang may mga ibig sabihin. Hindi kaya Stations of the Cross Char. Ewan pa lang. Pwede, Ayan, di o. ba? Ayun, o. Dito. Naka-holding hands. Naka-shake hands siya. Dito tayo kanina, di ba? Ayos, no? Ay, okay siya. Tapos di mo mararamdaman na pabilog din yung nilalakad mo habang naglalakad.
Parang circle lang nilalakaran mo. Galing. Mga ano? Di ba may mga iba't ibang kamay sa Kaya habang labas? nila change pa rin bilog doon. Hindi ko hindi ramdam. Tapos ang galing, tingnan mo kanina, ano tayo. So, kanina, andun kami sa dulo na kabila. Andun Bilog kami. talaga siya. So, napansin namin habang naglalakad, hindi mo mararamdaman bilog yung nilalakaran. So, interesting. Tara, ikot pa tayo. Sa pang-ikot. Interesting talaga. Kasi yung pangalan pa lang, di ba? Holy. Holy sacrifice. Oo nga. Parang ang lalim, no? Bakit nga ba sacrifice? Alam mo ba Sa- nagsulat pala nito ng pangalan nito? Si Luke Federer. Talaga? Oo, siya. So, Siya nag-ano nito? Siya nagsulat. Oo nga. Kilala mo? Oo. Nabasa ko lang. Nabasa lang. Oo. Ikaw no? Eh, siyempre nagre-research tayo konti. Oo, bago syempre maganda kasi syempre Para malaman nila. Tsaka hindi, pag nag-visita iglesia ka, masarap na alam mo yung history ng church na pinupuntahan mo o na binibisita mo. So, I think that's it. Okay na yun, no? Pwede, okay na. Siyempre, sa susunod na church na naman tayo. Oo, yun naman ang medyo i-explore natin. So, again, ito yung Parish of the Holy Sacrifice. First stop. Alam niyo ba, ang next stop natin? Is Santo Domingo. Santo Domingo Church. Okay, game. Para marami tayong mapuntahan. Ayun mga Lodi, nandito naman tayo ngayon sa pangalawang simbahan, ang simbahan ng Santo Domingo. So, ito po ang Santo Domingo Church na dating kilala bilang National Shrine of Our Lady of Most Holy Rosary. So, itong church na to, mga kuya, dedicated siya kay Mama Mary under yung isa sa mga title niya. O, ang title niya talaga dito is Our Lady of La Naval. Our Ganon? Lady of the Naval. Tsaka ang church na ito, pinakamalaki sa buong Maynila. At hindi lang Maynila, pinakamalaki pa. Isa sa pinakamalaki sa buong Asia. Bago to napalipat dito sa Quezon City, dati to sa Maynila, nung panahon ng World War II. World War II. Oo. Ano pa nga Diba? ginagawa natin? Ako syempre hindi pa. Hindi ko nga alam. Hindi, Hindi ka na nung kuya. hindi pa. Oh, anyway, tara na at dan tayo din. Explore natin ang Yung simbahan. balita ko meron ka daw ano eh. Ikwento sa amin eh. Aba, Parang isang naging bahagi ng buhay mo. Tama yan. Sa Santo Domingo. Totoo, mga kuya. May i-share ako sa inyo. Pero ngayon, pasok na muna tayo. Kasi aba tara na. Tara. Excited na ako na yan. Tara. Papakasal siguro. Mas marami alam ko. Oo nga eh. Ha? Hindi, dito rin talaga siya. First time ko lang nakapunta. Dito ka bininyagan? Hindi po. Ano, ito yung sa kinukwento ko yung kay mami. Aha. Bali, first time ko lang nakapunta dito sa Santo Domingo Church. At ano makakakwento? Ito po, sobrang malapit ito sa puso. So, ang lapit ni Ami dito. Ang lapit ng ancestral house namin dito sa QC. Ito kasi kami sa may Balintawang. Tapos, parang ever since naman na parang dito yung family. Parang ito yung go-to church ng family. Kasi most of us are Catholic. Pero yung pinaka parang memorable or yung pinaka-importance ng church na to, dito kasi pina-house si Mama Mary, si Our Lady of La Naval. Ah, So yung Our Lady of Rosary siya. oo. Tapos yung parang before na kwento ko na yata, kasi di ba si Mama na-operahan naman. Nung 27 na ako ngayon, 17 years ago, na-operahan si Mama. Tapos, parang that time, sa Cardinal Santos Medical Center siya nag-work dun sa may Green Hills. Tapos parang that time, before siya ma-operahan, ang medyo nakakilabot na story kasi na ano siya, dito na parang she worked for the Department of Anesthesiology. So may mga nakakapansin sa kanya na tabihin na siya maglakad, kanya may mga iba siyang sintomas. Sabi magpa-MRI ka na. Tapos nag-took siya ng MRI, pero yung result parang after pa. Tapos parang ilang days after siya mag-MRI, nanaginip siya one night. Tapos nasa lumang simbahan daw siya na hindi siya familiar. Parang syempre pa nagkinip ganyan. Tapos nung doon sa panaginip niya noon, meron daw babae na yung hindi maranya yung suot. So talaga parang
matandang babae na lumapit daw sa kanya. Tapos parang napakasimple lang na nakabalot, shawl, parang nakaganda. Lumapit, tapos kasi sabi niya, hinahanap daw niya yung entrance yung simbahan niya. Alam niya yung simbahan kasi parang lumang gano'n, parang yung picture, Tapos lumapit daw sa kanya, sabi niya, huy, pinapit daw sa balikat niya. Ano mo, dasalan mo naman ako, sabi niya. Ay, pinapit siya, huy, dasalan mo naman ako. Tapos sabi ni Mami, bakit ka dadasalan? Sino ka ba? Parang kumbaga, syempre panaginip, parang lumapit siya ng ganyan. Tapos sabi nung matanda na nga sa kanya, sila na bala ko, hanapin mo ako, dasalan mo ako, sabi sa kanya, sa panaginip. Tapos sabi ni Mami, parang weirded out siya. Tapos parang nagising na lang daw siya na usually di ba kapag nananaginip tayo, hindi ba natin na lahat natatandaan yung panaginip natin. Pero that time daw si Mami, di ba, remember kakatapos niya lang pa MRI. Tapos sabi nung after nun, tinatawag siya sa mga kung sino yung mga kilala niya, sa family niya, sa papa niya, buhay pa that time. Tapos parang lahat sila nagsabi na lanabal, kasi sabi niya, parang na-conclude niya lang na kung lanabal yun, kung simbahan niya, baka Mary siya or something. Tapos sabi na salan ko siya, so parang may something of divine siguro. Tapos na-found out nila, parang later on, na sobrang ironic kasi nga, one ride away lang yung ancestral house namin dito, na mother side niya. Tapos sabi, yung sa Santo Domingo Church, ang ang Mary nila, Lanabal ang pangalan. Palinit yun. Ito yun. Tapos sabi ni Mami, sige nga, mabisita ko nga. That time, ang survival rate is about 3 to 5%. Survival rate lang. Oo. Pero yung to be normal again, after even surviving, wala, zero daw. Parang, ang choice lang that time ni Mami. So ako 10 years old lang ako. So parang, eto kwento na lang to, no, may isip na ako. That time, ang lang daw, ang choice lang daw is, huwag na siya magpa-opera, pero anytime, hindi na siya pwedeng mag-isip. Parang natulog siya, hindi siya mag-isip. Which is the case for other people, diba? Or magpapopera po siya, kaso kailangan niya na-spend lahat ng time niya talaga sa kasi pag once na operahan siya, tapos dalawa pa yung operations niya nun, kasi nagkaroon siya ng tumor, tapos sa block yung niya, so nagka-hydrocephalus pa siya. So parang alisin yung tubig, tapos sa operahan siya, itatanggalin yung tumor. It wasn't her time pa talaga na umalis. Sabi nga ng mga doktor, parang sobrang miracle daw talaga. Kasi yung nangyari kay Mami, parang lahat sila hindi makapaniwala at lahat sila talaga nag-rejoice. Kasi, kumbaga, sobrang miracle yun. Tsaka ang nakapagpalapan ko kay Mami yung fighting spirit niya. Whatever na yun na tsaka yung faith niya. Kasi, wala daw talagang chance para Favor talaga yung nangyari sa kanya. Tsaka yung the fact na wala siyang, di naman niya kilala si Lanabal. Di niya narinig. Kasi kumbaga, parang Catholic ka, pero hindi ka naman into kung sino yung mga santo natin sa Catholic. Diba? Sino si Mary, diba? Yung dami ng Mary versions. Pero the fact daw na pumunta sa panaginip niya, tinapik siya, at sabi talaga, ang utos sa kanya, dasalan mo ko. Kaya basta pagising mo, hanapin mo ko, dasalan mo ko. Kung sa simbahan ako ikakasal, sabi ko, dream church wedding ko. Talaga Kasi nakikita naman yung di ba, yung aisles, Oo nga, oo. parang moment ka. Ay, oo. Swerte naman. Swerte naman Ang haba ng red carpet. Sa Metro Manila, pinakamalaki pala ito, no? Yes, pinakamalaki Pinakamalaki siya. simbahan. Tapos kahit iba sa buong Asia. Buong Asia. Sa mga malaki. Yun. Yun. Kaya may nadagdagan na makalaban ko ha. Nadadagdagan. Kapag gusto mo magpakasal dito. Kakasal ulit. Pero alam nyo ba, pero dito Ito wala chika naging lang puro to. mata lang. Ewan ko lang po. Pero chika ko lang to. At sabi kasi ni Mami, pero nung bata ako, ewan ko kung gano'n pa rin daw. Dati, kapag gusto mo daw magpakasal dito sa Santo Domingo Church, kasi nga parang sobrang tanyag niya din dito eh. Kapag gusto mo daw magpakasal, kailangan 2 years pa. Parang kung pag-lista ka, parang actually available date. Oo, mag-reserve ka, available next date, 2 taon pa after. Kaya parang, Oh? oo, so Ang tagal mo baka hihiwalay na tayo niyan bago Pero kapag sa Santo Domingo, iba ang Mami. Ay, oo. Baka kaya naman. Forever talaga. Alam mo kung bakit ganyan yung ginawa? Kasi para mapatunayan na talagang kayo. Sa 2 years, pag kayo... 2 years? Ano pala yung nila? Ibig sabihin, matibay na talaga yon, no? Kumbaga parang deserve pala kayo mag Santo Domingo Church. Pero ang bigyan namin kayo ng 2 taon kung kayo parang di good. Okay. Okay, on to the next na tayo. Oo, sa kabila.
So, nahiya kami mag-video lang sa loob. Magsimula na kasi, ano na, alas 5 na. Ngayon, paslahan eh. Sa Di ba natin alam? Magbabad na pa tayo. tutulo ka, sasayaw ka ron. Makaganda po sa loob. Simula na sila ng misa. Ano sabi mo, Kuya Jojo? Simula na yung Yung Tambobong ka. Tambobong ang original na pangalan niya Nang, ng simbahan niya. parang nagalo ko lang kayo. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ano ba? Totoo ba hindi? Totoo. Ano ba? Kasi, Hindi. sabi mo kasi hindi totoo yun. Totoo yun. Ayun, totoo yun. Ano nga ulit yun? Tambobong. Tambobong. Yan ang unang tawag sa Malabon. Tambobong. Sa Hello mga kakwentuhan. Dito tayo ngayon sa bayan ng Bulacan. Kung saan nandito ang isa sa mga sikat na simbahan o kasama sa kasaysayan. Alam niyo kung anong tawag dito? Obando Church. Ayun. Church of Ano sabi, Kuya? Alam mo yun? Mahal na Fertility. Salambaw. Wow, sa Lambaw. Sa Limbaw. Salambaw. Salambaw. Alam niyo ba kung bakit kami sumasayaw? Ayun. Kasi dinadayo po ito. Alam naman ang karamihan ng mga Pinoy na dinadayo to para sa fertility dance o kaya dun sa mga couples na may kagustuhan magkaanak. Tama. Diba? Ay, medyo ginabi na kami ngayon pero talagang pinuntahan namin to para sa inyo. Siyempre, hindi to pwede mawala sa listahan ng Bisita Yes. Iglesia. Tama, tama. Kung nasa Metro Manila ka na rin lang, dayuin mo na yung Bulacan. Oo Talagang naman. malayo, Ka na diba? dito. Tama, puntahan nyo. Siyempre, hindi lang naman to para sa mga gusto magkaanak. Siyempre, worth the visit din naman siya. Kasi, kita nyo, isa sa mga pinakalumang simbahan. Alam nyo ba, may trivia ako. Oh, ano? Sa No Limit Angere ni Dr. Jose Rizal, nabanggit itong Ubando. Aba! Oh, so, ganun nakatagal yung tradisyon. Ibig sabihin, panumpa ni Rizal, meron ng tradisyon ng pagsasayaw para sa pagbubuntis ng babae. Ang tagal na pala, no? Ang tagal na. Kaya talaga, kumbaga, yung kahit yung historical aspect, kumbaga, yun ang talagang pupuntahan at dadayuhan. Kumbaga, pag nandito ka, Iba ma-feel talaga. mo na luma na ang kumbaga, may history. Kaya mga kakwentuhan, halika kayo, samahan nyo kami, tuklasin ang nilalaman ng simbahan ng Ubando. Let's go! Dito. $1754 pa. Ayan, dito kami ngayon sa loob ng simbahan ng Ubando. Ayan. Ito po yung loob ng simbahan ng Ubando. 'Di ba? Ano masasabi niyo mga kuya sa paano iyo ilalarawan para sa ating mga kakwentuhan? Sa tagal na niya, pero ang ganda rin pala, no? Oo. Nararamdaman ko yung diwa ng Isa rin sa mga simbahan na yung naghahatid ng milagro. 'Di ba? Kasi syempre kahit yung mga talagang mga tumetestigo na hindi talaga matagal na mga hindi nagkakaanak, pero pumunta sila dito, sasayaw sila, makiisa sila dun sa tradisyon ng fertility dance. Tapos, hindi katagalan, nabibiyayaan talaga sila ng anak. So, ayan. Kahit actually, kung tutusin, parang isa pa siya sa mga pinakasimpleng simbahan na puntahan natin. Di ba yung mga kumbaga interior ones. Simula kanina medyo mas magagarbo yung iba. Pero hindi mo may snub yung Ubando kasi nakakaiba siya. mga struktura niya iba. Medyo tahimik lang kami. Swerte kami kasi wala masyadong tao ngayon dumating kami. Ayun nga, dahil na yung kasaysayan ng Ubando. Alam naman ang maraming tao kung ano yung kasaysayan. Ngayon dito kami. Aba, ikaw ba nagkakaanak ka na? Eh baka ngayon magkaanak na. Aba, oy, alam mo
Yayain mo na yung... Hindi, Diyos. Siyempre nakakalaman. Siyempre si Papa Jesus pa rin yung Diyos. At saka mahal na birhen ng Salambaw. Yan. Maraming salamat po. Medyo ginabi na kami. O paano? So, Lalababa ako bukas. kita-kits naman ulit bukas. Siyempre. Ang mga iba pa namin episode. Una muna po nagtatapos ang unang araw ng ating pagtutuklas ng mga magagandang simbahan na pwedeng puntahan para sa Bisita Iglesia. Salamat mga kwentuhan. Bye-bye.